Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 16 na former violent extremists sa Maguindanao sumuko sa militar. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagdaos ng rally sa Maynila. Pag-imprenta sa mga balota para sa 2025 midterm elections kumpleto na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 16 na former violent extremists o FVEs mula sa mga bayan ng Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan at Sharif Saidona Mustafa Maguindanao del Sur ang sumuko sa 6th Infantry Battalion sa Datu Piang noong Biyernes. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng batalyon, ipinresenta kay 6th Infantry Division Commander Brigadier General Edgar Catu ang mga sumuko bitbit ang iba't ibang matataas na kalibre ng baril. Dumalo rin sa seremonya ang ilang kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at ahensya na nagpaabot ng tulong sa mga nagbalik loob na FVEs. Binigyang diin naman ni Catu ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na naging susi sa pagbaba ng armas ng mga naligaw ng landas. Nagtipon-tipon sa liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang prayer rally kahapon. Nanguna sa demonstrasyon sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at ilan pang mga kandidato ng PDP laban. Bring him home, ito ang naging emosyonal na panawagan ng mga dumalo para kay Duterte. Giit ni Senator de la Rosa, iligal ang lahat ng ginawang pag-aresto kay Duterte at aniya dapat magkaisa ang lahat para sa dating Pangulo. Sa isang video message naman, nagpaabot din ng pasasalamat ang pamilya Duterte para sa mga sumusuporta kay FPRRD. Kamakailan nang humarap sa unang pagkakataon si Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands kaugnay ng kaso nitong Crimes Against Humanity. Nakumpleto na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta sa higit 68.5 million na official ballots para sa midterm elections, pasok sa itinakda nitong deadline. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ngayong tapos na ang ballot printing ay sunod itong isasalang sa final testing and sealing na isasagawa sa kalagitnaan ng Abril. Nasa 2 milyong balota naman ang ikinonsiderang depektibo kaya inuulit ang pag-imprenta nito. Matapos sa mga nasabing proseso ay ipadadala ang lahat ng balota sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa sa Laguna para sa safekeeping. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.